Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, September 3, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Gregorio. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, chapter 1, verses 1 to 8, nagpapasalamat si San Pablo sa pananampalataya at pag-ibig ng mga taga-Kolosas. Narinig namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Paalala ito sa atin na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay hindi lamang nasa armas o disiplina, kundi nasa pananampalataya at pagmamahal. Kung wala nito, ang serbisyo ay nagiging hungkag o walang kabuluhan. Pero kung mayroon, ang paglilingkod ay nagiging biyaya na nagbibigay inspirasyon sa iba. Sa Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 4, verses 38 to 44, pinagaling na Jesus ang biyanan ni Simon at agad siyang tumayo upang maglingkod. Pagkatapos ng nais siyang pigilan ng mga tao na manatili sa isang lugar, sinabi niya, "Kailangan kong ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa iba pang mga bayan, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako isinugo." Malinaw ang kanyang misyon: magpagaling, maglingkod, at magpahayag. Ngayon, ginugunita rin natin ang kapistahan ni San Gregorio, isang pinunong hindi naghahanap ng karangalan, kundi nagpakumbaba. Tinawag ang sarili na lingkod ng mga lingkod ng Diyos. Gaya ng isang tunay na pinuno o commander, namuno siya sa pamamagitan ng kababaang loob, malasakit at sakripisyo. Ito rin ang hamon para sa atin. Ang tunay na pinuno ay nauuna sa paglilingkod, handang magsakripisyo para sa kapakanan ng misyon at ng mga tao. Kaya sikapin nating mamuhay tulad ni Kristo, maglingkod tulad ni San Gregorio, at tumindig bilang mga kawal ng pananampalataya. Ang ating misyon ay hindi lang magbantay ng bayan, kundi magdala rin ng liwanag ng Diyos saan man tayo naroroon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya ng paglilingkod at misyon. Pagpalain mo ang aming mga sundalo ng matatag na pananampalataya, puso na puno ng pag-ibig at tapang sa lahat ng pagsubok. Pagalingin mo ang kanilang mga sugat, makikita man o hindi, at ingatan mo sila sa bawat misyon. Bigyan mo ng kapayapaan at lakas ang kanilang mga pamilya na naghihintay at nanalangin para sa kanila. Naway ang kanilang mga sakripisyo ay maging bunga ng iyong kaharian at lagi silang maglingkod ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.